Hindi ka natutuwa? Ha? Thank you, Lord. Paano ko ba sasabihin to? Paano ko ba umpisahan ang lahat? Kapansin, may dala tayong malaking bag dahil malaylay yung lakad natin. Gusto ko lang to pa rin yung patagal ko ng pangarap sa buhay. Time check, alas 3 ng madaling araw. Ito yung unang sugod namin. Bagong graduate para pumasa. Yun o, bagong ligo na o. Bagong linis. So ito na yung ginawa niya, no? Yan. Ito yung tinatawag na hydrocarbon. Good morning mga ka-ride friends, kumusta kayo lahat? Ngayon ay araw ng Martes pala. Martes ngayon. Dito ako sa may Shell ngayon. Papa-change Shell ako kasi alam ko ano na eh. Ay, meron pa naman siyang 500 at titira kasi every 10,000 ako nagpapa-change Shell. So tatanong ko lang ngayon dyan kung pwede na bang magpa-change oil, tapos di ganun kahaba yung pila para mapa-change oil na natin to. Tapos tingnan ko na rin baka wala nang kailangan magdagdag ng coolant. Dito ako ngayon sa Shell. Dito ako nagpapa-change oil. Dito ako sa Honda kasi dito mga tropa ko, mga kaibigan ko dito eh. So alos mas tipid pa ako dito. Pero pares lang naman ang ginagamit din na alangis, konti lang yung difference. So ngayon ko lang na pagtanto, nalaman na palitin na pala yung shock ko sa harap. Dalawa. Ano na siya? Left and right palitin na, tapos sa likod bandang dito kaya pala medyo makaldag. Ayun lang naman yung palitin. Tapos yung coolant kahapon napasobra yung lagay ko. Pinabawasan. Ay, yung filter pala, papalitan rin ng filter. So yung ito yung gas-gas, di ko pa napagawa. Mga sunod na araw pa kasi iwanan siya, kailangan iwanan doon ng 3 araw eh. Hindi pwede kasi si misis lagi yung hatid sundo, hindi pwedeng yung motor. Tapos ayun yung sa mags ko, sabay-sabay ko napapagawa yan next week. Tapos yung dito sa Friday ko pa makukuha yung sa rope rail sa taas. Yan. So mapag-change ko man, tapos makarawas ko na yun kasi napaka-dumi na eh. Meron kuya? Yun lang nagustuhan ko dito sa mga tropa ko dito, sila kuya. Matagal na, pangalawang beses ko na ngayon na magpa-change oil. May nag-timbre lang sa akin na kapares ko ng sakyan. Yan, na mas maganda sa Shell kasi unang-una dito, chine-check nila lahat. Sinasabi talaga nila ito. Doon kasi sa Honda, nagpapa-change oil ako doon, sinasabi na nila, tapos gano'n lalaki ng binabayaran ko. So hindi ko naman nakikita kung mga pinagagawa dito. Kitang-kita kasi open area. Tapos na-check nila na maayos. Tulad nila ngayon, may mga palitin na pala na ayun, sa chine-check nila lahat. Nung nagpaano ako sa Honda nung last month, bago pa nagpa-change oil dito, hindi naman sinasabi na yung ko pala, wala na yung mga shock ko, hindi na siya kailangan ng palitin. So ngayon nalalaman ko dito, kaya dito na ako sa Shell. Malakas to. Ang mabilis bang ubus yan? Gulong. Pag hindi papalitan ko ya? Oo, kasi kakapalit ko lang nung nakaraan eh. Ano? Ang papalitan dyan, shock mounting. Bali ko rin masabi kung shock nito, baka sira na rin yun. Sige kuya, ano mo ako kung pati yung sa harap, kakapalitan lang gulong na yan eh. Oo. Meron na rin to. Mas malala yung kabila. So bali dalawa yung papalitan, bilaan. Tapos ito lang ang shock. Ito ngayon tumunog nung nakaraan. Yan. Tapos ito, medyo matigas pa to. Pero dalawa na yung sabay na papalitan. Magkano yung sa kuya harap doon? Tanong ko muna, kung gusto muna para mahanapan nila yan, gawin na natin yan para habang binabaklas natin to. Ngayon na rin nanay? Oo. Para pasabay ko na yun, shock 4. Sige, pwede naman to. Okay. Paano mo na kuya kung magkano din yung... Sige. Kasi ito dalawa, 3 ito, di ba? Alright, time check mga ka-ride friends. Sa ating oras ay alas 12:03 na ng tanghali. At tapos na tayo makapag-change oil. So kanina yung papalitan pala doon sa yung shock sa harap tsaka likod. So noong una akala ko yung sa taas lang na shock sa harapan. Pero mas malakas yung tama, mas malakas yung alog. Kaya sabi ni kuya, kailangan ng palitan para hindi mabilis mapudpud yung gulong ko kasi malakas na yung alog niya eh. Sa bagay, sulit na rin yun sa loob ng 7 years kasi 2017 model T si Leon. So 7 taon na. Ngayon pa lang kami nakapagpalit ng mga palit kay isang palitan na rin. So ang itatagalan pala ng mga shock na yon ay 5 years lang. So lagpas-lagpas na dun sa kaya ngayon papalitan na. Pero hindi ko muna pinapalitan ngayon kasi ang laki ng abutin na yan oh. 17,000 may gito. Okay ngayon pa lang napagbayad ako doon ng 5,300 sa sa pag-change oil ko. Nagpalit ng filter tapos yung langis na pang 10,000 na langis. So bali ayun, ang binayaran ko doon 5,300. Buti na lang may discount din ako kasi may Go Plus ako eh. So kahit pa paano malaki pa rin ang tipid ko kasi pag nasa
mismong Honda ako nagpapagawa nung sasakyan. Bali yung pinakamababa kong binabayaran doon 8.5. So mas malaki pa rin tipid ko eh. Diyan kita ko pa yung mga pinagagawa kasi kilala ko si kuya yun eh. Matagal ko ng tropa yun. So yun yung nag-aalaga na kay Leon ngayon. So pangalawang change oil ko na ngayon doon. So sabi ko, sige kuya, balikan kita. Pwede pa naman siya gamitin, itakbo ng itakbo. Kaso nga lang, problema, maano siya, makaldag tapos malog. So okay lang, at least, di ba, pag-ipunan ko pa, malaki lang yung ano yun, 17,000. Eh okay lang kung katulad dati nung saksagan ko sumahod dati, 6 digit palagi, okay lang yun. Pero ngayon, medyo wala namang ganong upload na, pero may mga ibang trabaho naman tayo, kaya naman. So hindi ko na lang sinabay-sabay ngayon. Meron naman daw parts. Sabi kanina sa akin na Sabado pa daw magkakaroon ng stock nung shock sa harapan. Sabi ko ay sige, okay kasi kahit papaano. Meron naman ako ditong pera pero kapos ng konti. Kung yung papalitan niyo sa taas kasi 850 lang yung kabilaan eh sa harap. Tapos sa likod 3366. So meron akong dala kanina na pera. Kaso ang problema, isabay na palang palitan eh, 4.3 isa nun sa kabilaan. Kaya pumapatak ng 8,000 mahigit. Yan, 8.6 ata. So kung sa likod pa, so bali yun, naabutin siya ng mga 17,000 mahigit. Kaya sabi ko, sige kuya, kahit mga next week ko na lang papagawa or next week. Yan, kasi may mga priority pa ako na babayaran at gustusin eh. So kala ng iba mga kretrins, napakasarap magkaroon ng sasakyan, pero kung magsasakyan ka na wala kang business or walang mahalagang paggagamitan, mas maigi magmotor na lang kasi napakamahal lang maintenance ng sasakyan. Isipin mo gulong, magkano yung gulong, 4 sabay-sabay mong papalitan yan eh. So pinakamababa na gulong yan, yung mumurahin lang nasa mga 40, 30 mahigit yung mumurahin na goma lang ha. Tapos yan, no, change oil pa. Lagi mong daming ano ng maintenance ng sasakyan doon ka dadalihin. Kaya kala ako dati nung hindi pa kami nagkaroon ng sasakyan, ay yaman ito, ang ganda ng sasakyan no. Pero hindi nila alam na iyak ka rin sa mga maintenance sa sasakyan. Pero ganoon pa man, okay naman kasi sulit naman yung serbisyo sa amin ni Leon sa loob ng 7 years. Napaka daming napuntahan namin na lugar at safe na nakapagbiyahe palagi. Kasi hindi naman kami pwede magmotor lang kasi lalo na ngayon, 3 na kami, magiging 4 na kami soon. Yan, so kailangan na talaga laging sasakyan gagamitin namin. Tapos ngayon nandito ko sa kaibigan ko na gumagawa ng ano na sasakyan kasi may ano ba tawag dito, yung rope sa taas, pinakulayan ko, pinapaprintahan ko. So silipin ko ngayon kung tapos na ba. Tara, samahan niyo ako para kita natin. Excited na ako kasi pinapaganda ko yun eh. Kasi yung kulay kasi dati yung original color nun ay kulay gray. Ayan o, yung dito nakalagay yung pag ganon. Eh, tinanggal ko talaga yun noon dati kasi maano sa bahay eh, makalat, kaya pinakulayan ko para magbabagay siya dyan. So black sana, pero meron ako nakitang color nung nakaraan na maganda eh, parang printed yung, parang mo nang tawag nun eh. Pero tinan na lang natin. Well, good morning po. Okay na po kuya? Hindi pa. Silipin ko nga, wala pa. Dito ko pala pinagawa to. Anong pangalan ng ano mo kuya? Yung ano mo? It's 20 graphics pala yan oh. It's 2. Ayan. It's 2. Yun. So ito na yan oh. Parang balat ng ahas. Ito, bagong gawa mo to kuya? Ito, motor. Meron pa dyan sa brother yung ginawa niya. Wala, tapos na yan. Kaya okay lang po ano, estimate niya yung ano ko doon, may ano pa. Kailan kaya ito kuya ano? Pwede na yun bukas? Okay, ano bukas? Merkules? Ang dalawang tapos. Kasi kahit ano, kahit Friday nga okay lang eh. Ganda oh. Parang chrome yan kuya. Galing oh. Pero pwede rin ibang kulay? Yun, yung pula, di ba? Pula, blue, red. Sa mags pwede rin yan? Pwede rin. Mags ba yan? Hindi. Takip no? Takip ng mags. Pero mas mahal yun sa ordinaryong pintura lang. Oo. Magkano kaya buti ng kuya? Halimbawa yung itong Ang maganda dyan, no, magandang suggest mo dyan.
Kasi itong bala ko papaitim yan, yung mags. Mas maganda. Itim na. Gloss lang. Oo. Friends, nasilip na natin yung pinagawa ko doon, yung rope rail ba tawag doon. Yan, hindi pa pala siya tapos. Yan, akala ko ngayon matatapos na. So wala kasi si Kuya Alan noong nakaraan. Yan, kaibigan ko yun, matagal na since wala pang pandemic. Ngayon lang ako nakabalik dito sa kanya. So ngayon inaayos niya. At itong si Leon, bala ko kasi paano siya ulit i-refresh namin. Pagkatapos nung yung mags, papapinturahan ko ng itim. Tapos yung caliper, papagawa ko ring gold katulad nito kay Leon para mas bumagay. Tapos ipapabapping ko. Yan, ano yun, mabait yun, tsaka maganda gumawa talaga yun, matibay, maganda yun, quality talaga gumawa yun siya. Ano yun, siya may ari doon, yan, quality. Kaya pag gusto nyo magpagawa, sige, flex ko dito yung kanyang ano, pagka natapos na yun, papakita ko sa inyo. Marami na naging ano yun, marami naging suki na yun. So ngayon, uwi na muna tayo kasi member tayo ng Tigasin eh. Lalabas tayo kasi bukas. Mayroon kaming taping. May shooting kami ng 2 araw. Dapat nga ngayon yun eh, buti na postpone ngayon. So sakto lang para nasikaso ko yung mga dapat kong asikasuhin. So yun, i-update ko kayo sa mga sunod na araw para makita nyo kung ano yung kalalabasan. Paagandahin ko ulit ito sila, pabaguhin ko, pahilamusan ko kasi may mga scratch na eh. Tapos yung nabangga niya nung nakaraan, di ba, nabangga nung motor. So nag-usap na kami, siniset lang namin ng araw na walang pasok si Mrs. kasi bawal si Mrs. na imotor eh. So sabi ko sa kanya, sa mga araw na walang pasok si Mrs. doon ko iwan sa kanya to para magawa. Dito tayo ngayon mga Christians, pakarwash lang ako saglit kay Leon para hindi naman magtampo kasi ilang araw na rin din nakarwash yun. Grabing ganda nito. Simula nung lumabas tong Hilux na to, gustong gusto ko na to. Dati gustong gusto ko Raptor talaga eh. Pero ngayon nung nakita ko to na bagong labas ngayon ko 2024 ata to, Hilux, pagkaganda nito. Ito yung pinaka-paborito ko na ngayon no. Wow. Pagkaganda. Lakas makagwapo. Plain black. Yun yung pinaka-paboritong kulay, plain black. Ganda pa ng mags oh. Panis. Pag nagkapera ako, ganun bibiling ko 3. Pamigay ko yung 2, sa akin 1. Yo, what's up? Good morning mga ka-Red friends. Dito ako sa H2O sa kaibigan ko kay Kuya Alan. So babalikan ko lang yung rope rail ba tawag doon na pinagawa ko nung nakaraan. Kasi nung una kong punta nung, kailan ba yun? Martes ata pumunta ako dito. Hindi pa siya tapos kasi pinapatuyo pa kasi binababad pa yun eh sa tubugan doon. Tapos pagtapos doon bubugahan pa nila ulit. So ngayon tapos na, nakikita ko na doon. Tapos pwede na siyang ikabit kasi sabi sa ni Kuya Alan pwede akong bumalik ng Huwebes. Sabi ko Biyernes na lang kuya kasi may shooting kami ng Huwebes. So sakto kagabi kakauwi ko lang kaninang madaling araw. So babalikan ko dito kasi bukas meron naman kaming shooting ulit sa, di ko alam kung sa Tagaytay. Tapos linggo meron ulit Bagman, tapos yung international namin nitong linggo. So tuloy-tuloy yung shoot namin. Kaya babalikan ko na ngayon, excited na ako kasi napaganda. So itong papakabit ko muna yung rope rail, tapos next week naman ayusin naman namin yung body yung binangga sa akin yung nakaraan. Yan, kasi 2 araw iwanan. So iwanan ko nang walang pasok si Mrs. siguro linggo. Tapos Lunes ng hapon pwede na siya makuha ulit. Tapos yung mags papagawa ko rin to. Unti-unti kong bubuhayin to si Leon. Tapos tsaka ko na i-flex ng bigyan nating magandang montage ba yung tawag doon? Yeah. Para magkita nyo yung kabuuan na pinagawa natin. Papangandahin natin ulit to. Ito pakita ko sa inyo mga ka-Red friends yung pinagawa ko noong nakaraan. Kasi ang kulay talaga nito nung una, kulay gray. So ito na yung ginawa niya no, yan. Binalot. Anong tawag nito kaya Chris? Yung binalot? Hydrocarbon. Yun. Ito yung tinatawag na hydrocarbon. Binabad to doon tapos binugahan nung tapos binabad. Ayan, si Kuya Chris yan o. Yung kakabit. Yung kasama namin dito. So pakita ko sa inyo yung handle niyan, yung itim. Yun talaga itim yun. Pero sabi ko kay Kuya Kuya Alan na itiman na lang. Hindi ko na siya pinabalot para may kontra. Baga 2 combination yung kulay. So sabi ni Kuya Alan, tinapos ko talaga yan kagabi. Diyan, umuwi ako alas 11 na. So maraming salamat kay Kuya Alan. Wala pa siya dito ngayon. Pero babalik naman ako sa mga sunod na araw. Dahil ito bayad ko naman to na nung unang pinagawa ko. Kasi papagawa pa namin ngayon yung body. Siya yung gagawa din nun. So papakita ko sa inyo ito yung ginawa niya. Napakagandang kinis. Ayan o. Yan. Oh, pwede mo nalamin dito oh.
Yan, so yan yung ginawa ni Kuya Alan kagabi. Nirush niya yan. 11 na raw siya umuwi. So ito yung mga, yan o. Yan, ito pa yung mga gawa ni tangke ng motor. Pwede siya lahat. Ginagawa niya rito, motor, sakyan, kung ano pa man. May nakita ko nung nakaraan dito, BMW. Napaganda ng pagkagawa. Kaya yun. Ito pa oh. Ito yung ginawa ni Kuya Chris nung nakaraan. Masilya pa. So ngayon meron na oh. Puti lang kulay ito Kuya Chris. Girl white. Ayan si Kuya Chris. Ayan. Girl white. Ayan yung kanilang pangalan ng shop. It's to. ISP lang yan, basa pa. Oh, basa pa. Pwede ko nawakan Kuya. Ayan, hindi pa siya tuyo ha. Ano pa yan oh. Ano na yun Kuya? Final coating na yan, hindi pa? Final na po. Final na, napaganda oh. Ano yan? Ganyan lang yung kulay niya. Girl white. Fortuner yan? Land Cruiser. Puting ganda. So, ayun. Kakabit namin ni Kuya Chris ngayon. Bangis talaga to si Kuya Chris oh. Bisaya rin yan si Kuya Chris. Mindanao ka ba Kuya Chris? Late. Late siya. Yan, so dito yan. Yung sa bubong. Tinanggal ko na dati yan kasi hindi siya parang hindi ko type. Kaso sabi ni Mrs. kailangan ko raw ikabit ulit. Yan ginawa ko. Ginawa ko na ng paraan. Pina-black tapos pinabalot ko na para may dating naman. Ito paano. Tapos ito yung papagawa namin next week. Ito yung mga tama na to. So ayan, ito malaki-laki yan. Tapos may upi pa rito. Ayan, ito pa baba. Yan. Yan. Tapos kabila. So pati yung mugs, ito papaitim ko yan. Para magdalawang kulay lang ako. Brown tsaka black. Para mas malinis tingnan. So na, pasilip ko sa inyo nakabit na namin ni Kuya Chris. Yan, oh. Mas bagay na yun. Oh. Tingtab. Sa kabila. Yan. Sunod naman namin yung mugs tsaka yung gas-gas na nabunggo dyan. Kuya Chris, salamat ha. Yo, what's up? Good morning mga Kride friends. Ngayong araw na to ay papansin may dala tayong malaking bag dahil malaylay yung lakad natin. Gusto ko lang to pa rin yung patagal ko ng pangarap sa buhay. Kaya mamaya ko na sabihin sa'yo kung saan tayo pupunta o anong gagawin natin. Pero ngayon tatakbo na tayo kasi malilate na ako. Yo, ito na, the moment of truth. Kasama ko si Boy Lugid ngayon. Shout out Boy Lugid. Magandang hapon. Ito na, dito kami ngayon sa Santa Cruz, Laguna. Yan, sa gustuhan ng aming magulang na pumasok kami sa pagiging sundalo. Yan, shoutout sa ating mga minamawi. Snappy masyado yun, Noy, ha? Snappy. Sobra, snappy ginagawa mo, Noy. Yan. Yan, nandito kami ngayon kasi titraining kami. Unang araw namin, bukas kalbo na kami. Sa loob ng 8 buwan, abangan nyo yung paglabas namin. Ano na kami, yung snappy na, tapos pagka sama agad sa hulo-sulo, bakbakan. Tapos pagputukan, ay! Hindi, mga Kride friends, dito kami ngayon sa Kuan. Sa Santa Cruz, Laguna. Ito na yung finale. Last day na namin to sa ginagawa namin na abangan nyo na lang to. Kasi bawal pang magitin to kung anong show. Yan. Pwede na yan. Kasi last day na. Yan, last day na. So, Pwede na daw. Pwede na daw. Huwag muna. Nali tayo. Ayan, mga kumakain sila Kuya. Kain. Sure, yes sir. Sama natin si Boy Lugid. Follow nyo yan yung kanyang mga reels. Madalas siya, marami siyang reels sa Facebook page. Boy Lugid in the house. Yan, dito kami sa Santa Cruz. So ngayon, pangalawang araw na namin sa ibang show. Nung Huwebes meron kami. Tapos pahinga lang kahapon. Tapos ngayon, ito yung matinding bakbakan. Sabado, pagkababa namin ng madaling araw, doon naman kami sa kabila. Bukas meron na naman kami. Pero ibang show din yun, lagari kumbaga. Kaya pati bayan na ito, walang tulugan. Kaya nakasuyop man, 24 oras, walang tulugan. Yay, grabe. Yan, ito lang. Pitik-pitik lang. Hindi natutulog ang malita. Yan, laging binabantay. 24 oras, walang tulugan. Kaya nakasuyop man. Yay, grabe. Ito yung pinakamatinding pagsubok sa buhay ko kasi sa gustuhan ng tatay ko na maging lalaki ako, pinasok ako sa sundalo. Kaso, hindi niya alam na mas matindi yung pagdadaanan ko dito kasi lahat ng mga lalaki dito panglubton mo na ako ni. Exotic mo, exotic man no. Ano? BBS muna kami. Yan. Boy Lugid. Boy Lugid. Mothers. Sa inyo mothers. Yan. Kami yung mga anak. Video no yun. I-vlog na yun kay. Tayo yung mga bakla na gusto ng mga tatay natin ng di ba? Shout out kay Boy Lugid. Yan.
Sa gustuhan ng mga tatay namin na maging lalaki, yan, pinasok kami sundalo. Ngayon, makinis-kinis pa yung mukha namin kasi naggamit kami ng ano, pang beauty product. After mga 6 months na, aura po naging piinan yung manahungan eh. Time check, alas 3 sa madaling araw. Ito yung unang sugod namin ng Buligid. Bagong graduate para pumasa. Oh. Laban na. Out. Ligid. Time check, alas 3. Time check alas 3. At ito na ngayong mismong araw na nalaman namin na buntis na pala si Mrs. Wala talaga kami kalam-alam ng mismong araw na yung kaya hindi rin namin alam kung paano namin sabihin kay Kabling. So ito na yung ginawa namin kung paano namin umpisahan. So inaliw-aliw muna namin siya. Ito panoorin yung reaction niya mga ka-ride friends. Pachik, di ba magaling ka sa mga gano'n, doktor na pangarap mo yung gano'n? Anong tawag sa ano nung gano'n kinukunan na? Niresearch niya yun. Ha? Oo, niresearch niya yun. Ano sinus? Titignan ko kung ano bang epekto ng sinus. Tapos nakita ko, sabi mo, sinungaling ka, sabi mo, yung bukol mo sa ilong, nagsapakan kayo dati ng kaklase nyo, tapos nagkabukol yan. Pero hindi po. Kasi, dahil yan sa sinus mo, para yung may plastic na tinatanggal, tapos pag tinanggal mo, puno ng dugo, pinakita ko na yun sa'yo. Ano para pa makita? Anong tawag sa'yo ng doktor na yung gusto mo? Ha? Anong tawag na? Pediatrician. Yan, pediatrician. Na, kanina kasi nagpa-check up si mama. Tapos may binigay sa akin yung doktor at pinatest ako kanina eh. Tapos hindi ko ito maintindihan. Ano ba ibig sabihin? Basahin mo nga yan. Control test lang na eh. Basahin mo. Ano tawag dyan? Ha? PT. Ano PT? Ano ibig sabihin ng PT para saan ba? Pregnancy test. Para? Para malaman kung buntis ka o hindi. Tingnan mo yung ano ng mama mo. Ano ba ibig sabihin yan? Ganyan. Ganito. Ano? Ba't ka umiyak? Ha? Ba't ka umiyak ka? Ha? Bakit? Ba't ka umiyak ka? Bakit ha? Ba't ka umiyak ka? Bakit? Bakit ka umiyak? Ha? Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka natutuwa? Ha? Hindi ka ba natutuwa? Ha? Hindi ka natutuwa? Ha? Ha? Hindi ka natutuwa? Ha? God gave me you to show me Thank you, what's Sergio! Inom ka ng tubig. Tubig muna. Relax na. Ganyan din kami ni mama mo kanina. Umiyak din kami ni mama mo, hindi namin ipaliwanag. O yan, ang grabing saya kasi namin kanina. Hindi ko akalain na intindihan yung pala to. Kwento ko lang sa mga kaklase ko eh. Yan. O, anak, kapit ka lang dyan ha, kay mama ha. Ganun ka namin ka-excitement at sobrang saya namin nung nalaman namin. Huwag na umiyak. Dapat nga maging happy ka eh. Kaya nga, tears of joy to eh. Sige natin show dyan na. Ngayon, ate ka na. Congrats! Makinig ka papa. Makinig ka. Hindi ibig sabihin na magkakaroon ka na ng... Makinig ka, huwag ka mo nang umiyak. Easy ka na, timik na. Hindi ibig sabihin na may kapatid ka na kasi dapat ano mo dati, di ba pa? Pag nagkaroon ba ako ng kapatid, may paborito pa rin ba kayo ni mama? Hindi ibig sabihin na wala kaming paborito, lagi mo tandaan. Mahal na mahal ka namin ni mama mo at gusto lang namin na maging atik at madagdagan at marami tayo makita yung pamilya ha. Mahal na mahal ka namin ni mama mo at ito, lagi natin kausapin yung baby. Ngayon, huwag ka na magpasaway kay mama mo ha. Alagaan natin si mama mo. Lagi natin siya gawin natin siyang prinsesa sa bahay ha. Huwag ka magpasaway, lagi tayo alagaan sa mga, bawal siya ma-stress, bawal siya matagtag, kaya lagi natin ipaalala yung mga vitamins. Triple ingat tayo kay mama ngayon, atin sundo natin siya lagi ng masakyan, hindi na kami magmumotor. Kaya tayo nandito sa simbahan para magpasalamat. Siyempre magpasalamat kami kasi napakalaking blessing sa amin to kasi tagal namin hinintay ito eh. Iyak talaga si Diretso, ganun din yung naramdaman namin kanina. Alam nyo ba, sobrang saya talaga namin, anak, pag mapanood mo to, pag tuwing na ba yun napapagad na tayin ka namin, sobrang saya namin ni mama mo kanina nung nandun kasi kami kanina sa may ano, nandun kami sa nagpa-check up kami kanina
Nung sabi, naramdaman ko na yun eh, pero inano ko talaga siya na magpa-check up na kami. Tapos nung sabi namin dun sa, wala pa kaming ka-idea kasi sabi nung nagtitest sa kanya, sabi tinanong ko na ano, ma'am, pag sakali po ba na ano, malalaman agad na buntis yan? Ang diretso sagot sa akin, opo sir, positive, congrats. Tinginan kami, anak, may mama mo, iyak talaga kaming dalawa, hindi namin alam kung anong gagawin, nakapan kaming dalawa, ano mahal, no? Kaya hintayin ka namin, palakas, kapit ka lang dyan ha, kay mama ha. Lagi natin siya kausapin, anak ha. O ngayon, May kapatid na din ako na lang kasi yung wala eh. di ba? Naiyak din yung anak namin. Ang galing na alam niya paano basahin yung ano, negative, positive. Paano mo nalaman na may kapatid ka na? Paano mo nalaman? Sabi ko, Lord, sana tulog mo, karoon ako ng kapatid. Kanina pa siya tanong ng tanong sa amin, papunta pa lang, pagaling pa lang sa school. Tanong ng tanong yung ate mo, anak, kaya sabi namin, siniswigwi namin yung usapan ni mama mo kasi yung ate mo, tanong ng tanong, ano, kamusta na yung balita, pa-check up na kasi bago pumasok sa school kanina, sabi yung pa-check up na yung mama. Si mama niya pa-check up na kasi naramdaman na talaga namin nandito ka na sa loob. Yan, kaya grabe yung tuwa namin, hanggang gusto kong sumigaw, gusto kong gulong-gulong sa saya, grabe. Thank you talaga, Papagad, grabe yung plano mo sa amin talaga. Hindi ko alam na ito pala yung plano mo. Thank you so much po, napakalaking blessing sa amin. Tara, pasok tayo ba? Thank you tayo doon. O, kiss mo na sa mama mo. Be, magkaroon na ng kapatid, be. Kiss mo mama mo, parang di ka naman masaya, be. Hindi ko ba masaya? Opo, kiss mo ko. O, di ba? Ano parangal natin? Nicolas. Wala pa nga sinasabi kung ano ba eh. Siyempre, maghintay pa tayo. Dasal lang tayo. Lagi tingnan si mama ha. Bawal basta, lagi mo papaalaga sa mama ng mga vitamins niya, prutas, mga bawal. Bantayan mo rin ha. Mga tara, let's go. Thank you Lord. Grabe yung naramdaman namin kanina ng asawa ko. Ganon na ganon din yung sa anak namin. Natulala kami dalawa eh. Iyakan kami dalawa eh. Sobrang nakaka-excite. So ngayon, ingatan namin na gusto. Ikaw dyan anak ha. Kapit ka lang dyan kay mama. Good morning ate. Good morning. Good morning mama. Good morning. Morning bunso. Yan, daw gumagawa na naman kami ng memories video para paglabas mo soon, pag inabayan ni Papa God sa tamang panahon ay mapapanood mo rin to. Yan, ngayon di mo alam kung gaano kami kasaya ni ate, ni mama, syempre ako. Ito yung pangalawang punta natin sa doktor. Yan, kasi nung una naming punta ay yung pina-check up ka namin, sobrang saya namin. Di namin kinunan ng video yung kasi hindi naman namin alam na andyan ka na pala sa loob. Andyan ka na pala sa loob. Pero sobrang saya namin ni mama mo. Naiyak kami dalawa noon. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Nagikapang kami kasi nagulat kami. Yan. Si ate. Yan, umiyak si ate. So ngayon pupunta tayo doon at excited kami na marinig ka namin yung heartbeat mo dyan sa tiyan ni mama mo. Kaya tara, punta na tayo doon. Let's go! May sasabihin pala si ate. Bunso, ano yun ate? Magsisimba tayo ngayon. Ito yung unang simba namin na apat. Opo, after na ng check up ni mama mo tsaka ni Bunso, sisimba tayo. Yan. Kapag-alala ate, soon hindi ka na mag-iisa dyan sa likuran at may kasama ka na. Lagi siya nakagano. Mamaya naman ay ayun nakagano. Tinupad namin yung wish mo ha, na magkaroon ka na ng kapatid ha. Yan na si baby, yan, ingatan natin yan. Kaya anak, kapit ka lang dyan ha. 1 month and 2 weeks ka na anak at nagkakagulat kasi meron ka ng heartbeat. Sabi Yan, nito. masaya kami. Pero kailangan kumapit ka lang ha kasi medyo mababa yung heartbeat. Heartbeat. So kailangan ni Mrs. na. Ayan ka pa anak ko, ayan ka pa. Ayan. Si ate yung kasama mo kanina sa loob, yan. Ito ka pa, maliit ka pa lang baby, oh. Yan, Ano, oh. Yan itlog si ka pa Bunso, lang, yan. Alam mo ba, baby? So bawal si mama, pagod tsaka ikaw. Kaya hindi na muna tayo ngayon, doble pagod or naman. Kailangan siya magpahinga ng magpahinga. Bawal siya mapagod at sobrang saya ni ate kasi siya yung kasama kanina sa loob, ako sa labas lang. Nakakatuwa lang, sobrang saya kasi ito na, nakita na namin, oh. Yan, nandiyan ka na baby, maliit ka pala. Babalik tayo sa May 12 para sa pangatlong check-up. May kanta ka kaya? Ano? Monitoring na ako. Listen to my heart. Yan, tungtong si ate kanina kasi narinig yung heartbeat mo. Kaya ngayon, uwi na tayo, nak. Tara na. Kapit ka lang dyan kay mama, ha. I love you. Ate, I love you. Siyempre, mama, I love you. Tal
alam mo anak, sobrang lakas ng kapangyarihan yung dalawa ni mama mo kasi kakain lang natin yan. Tapos kalimutan kong kumuha dun sa sauce ng gravy doon sa McDo. Sumausaw ako, tapos ngayon antok na ako. Good morning mga ka-Blink! May announcement po kami sa inyo. Ate na po ako. Abangan nyo po yung gender reveal ni Bunso sa next video. Bye-bye! Thank you, bye bye. Thank you!